Paging. Amen. Sorry po. So, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Praise God. So, ayan. Parang palagi yan yung picture ko. Same. Amen. Praise God. So, yan po. Batiin nga po natin ating mga katabi. Kumusta ka? Kumusta ka? Yun. Napakasimpleng tanong pero ang daming spekulasyon, ang daming sagot na pwede nating ibigay. Di po ba? Delikado daw, sabi ni Kuya Bong. So, mapagpalang hapon po sa lahat ng nasa Facebook Live. Kung sino-sino po yung nandyan sa Facebook Live. Salamat po at kasama po namin kayo. So, purihin ang Diyos kasi talagang lagi kayo nag-aabang sa ating lingguhang pagsamba. So, praise God. Ang ating pong topic ngayong month of August, so first week po ngayon, August 2. Tayo po ay mayroong communion later. So every first Friday po ng buwan is magkakaroon po tayo ng ganitong salo-salo. So ang topic natin ngayong hapon sa buong buwan is about knowing God. So ang first week natin is about secured with love. Amen? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po sa lahat ng provision, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, siya nga po, Panginoon, ikaw pong manguna sa amin. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming isip, kung paano namin nanamnamin ang iyong mga salita sa hapon na ito, Panginoon. Ikaw pong mataas, madakila sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang makita sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ako para maibahagi ang iyong walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, napakaganda ng mga mensahe ng ating kanta kanina. Surrender, I surrender all. Tapos, ano sabi niya kanina? What can I say? What can I do? Di po ba? So, knowing God. So, yan ang topic natin the whole month ng August. Si Kuya Joseph tumitingin sa akin, hindi ka kasama sa magsasalita, Kuya Joseph. Okay lang, next month pwede ka. So, ayan. Tapos, ang susunod po natin sa next Friday is, pagkilala mo ang Diyos, worth it ba? Di po ba? It is worth it. Period. Tapos, pagkilala mo ang Diyos, there is hope and future. Amen? Pagkilala mo ang Diyos, lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Tama po ba? And then sa pinaka-last Friday natin, pagkilala mo ang Diyos, there's always wisdom and understanding. Amen? So, mga kapatid, tanong, do you know God or do you just know God? Magkaiba po ba yung tanong? Magkaiba po, di ba? Bawat isa sa atin, mayroon yung desire sa puso natin na gusto tayong makakilala, gusto tayong makilala. Tama po, no? Sige nga, tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung kilala nyo talaga. Kilala sa pangalan, kilala sa itsura. Minsan hindi nyo pangakilala kung taga saan siya. Di po ba? Unless mayroon kayong relationship. Amen? Tama po? Pero ang pinaka dapat nating makilala ay sino? Ang ating Panginoong Diyos. Yun yung pinaka dapat nating kinikilala. Amen? Sabi niya dito, ang pinaka para makilala natin ang Diyos, ni-reveal na niya yan sa kanyang salita sa Biblia. Ayan po. It is revealed already sa Bible. Dahil nga lang, dahil sa ating mga pagiging makasalanan, sa ating mga kasalanan, na ano tayo napipigilan tayo para kilalanin siya. Kasi naisip lagi natin, binubulungan tayo, hindi ako karapat-dapat. Yun lagi kasi yung nakikita natin. Yun lagi yung nag-aano sa atin. Pero sabi niya sa Acts 17:27, gustong-gusto ng Diyos na kilalanin natin siya. Gustong-gusto niyang makilala natin siya. Kasi yun yung sabi niya sa atin.
Amen po. Yun nga lang talaga may problema dahil sa ating mga kasalanan. Kasi, tingnan nyo nung Genesis chapter 1, chapter 2, doon pa lang sa creation, nung first sin, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, anong ginawa nila? Nagtago sila. Yun yung nangyari. Nagtago sila because of sin. Imbis na nandun sila sa kaharian, but because of sin, nagtago sila. Nasira tuloy yung magandang ugnayan natin sa Diyos. Amen? So, sabi niya dito, in order to truly know God, ito yung pinaka-turning point. We must acknowledge na nagkakasala tayo at makasalanan tayo. Yun yung pinakaunang point para makilala natin talaga ang ating Panginoong Diyos. Yung i-acknowledge natin sa ating mga sarili na makasalanan tayo. Kasi hanggat hindi natin ina-acknowledge na makasalanan tayo, walang repentance na mangyayari. Amen po? Kasi gagawin at gagawin mo lang ulit yung mga kasalanan mo hanggat hindi mo nakikitang makasalanan ka. Yun po yung mangyayari sa atin. And then pangalawa, kapag nakita na natin yung kasalanan natin at nag-repent tayo, we must turn into Jesus. Kasi si Jesus lamang ang makakasalba sa ating mga kasalanan. Wala nang iba. Amen po? Amen. Siya lamang. Kasi wala nang iba na pangalan pa na makapagligtas sa atin. Only Jesus. Mababasa po natin yan sa Acts 4:2. In His name alone, there is salvation. Kay Jesus lang po yun. Amen? And then, we receive Jesus by faith. By faith, tatandaan natin, by faith. Kasi sabi niya sa John 1:12, anong sabi niya doon? Lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya is binigyan niya ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Napakasarap, di po ba? Pagka tinanggap mo si Jesus pala at nanampalataya ka sa Kanya, you have the right to be a children of God. Amen? Ano yung una? Nakita natin na tayo makasalanan. Ito, ano pa lang tayo, introduction pa lang po tayo. Knowing God. Kasi ito yung ano natin ng buong August. Sa pagkilala natin sa Panginoon, sa patuloy nating pagsasaliksik kay God, dapat makita natin makasalanan tayo. And then we have to repent. Ang repentance po natin is 180 degrees. Kumbaga nakatalikod akong ganito, dapat pa hanggang ganito lang. Hindi 360. Kasi babalik ka lang ulit doon, di po ba? Babalik ka lang ulit doon sa mga kasalanan mo. Dapat 180 degrees lang. Ganun po yun. Ganun po yung total repentance natin. Hindi yung paulit-ulit lang na sabi mo, nagsisisi na ako, pero you come back kung saan ka nagkasala. Di po ba? So, ngayon, nagpunta na tayo kay Jesus, tinignan na natin si Jesus, kasi siya lang naman talaga yung makapagligtas sa atin. Ang susunod, para makilala natin siya, kailangan lagi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Hindi po natatapos doon na tinanggap natin si Jesus Christ. Di po ba? Dapat nagbabasa tayo ng kanyang mga salita. Kasi if we're reading the Bible, doon natin makikilala ang Diyos na ang kanyang mga karakter, ang kanyang mga pangako, kung sino siya. Di po ba? Na ang Diyos natin pala is mahabagin, na ang Diyos pala natin is compassionate, na ang Diyos pala natin is pagmahal. At dito natin mababasa na ang Diyos pala natin is eternal, immortal, di po ba? Invisible, worthy of honor. Sa Kanya lamang po ang lahat ng kaharian, kapurihan. Amen? So, ganun po ang pagkakilala. Kumbaga, step by step. Ganun po siya. Kasi pagka hindi natin inumpisahan doon na makita natin na makasalanan tayo, hindi talaga tayo magre-repent eh. Tapos, pag pumunta na tayo doon, nakilala natin ang Panginoon through Jesus Christ, malalaman natin na kailangan pala natin talagang umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? And then, hindi po natatapos doon. Hindi po natatapos doon sa pagbabasa lang natin ng Biblia. Dapat, kung ano yung natututunan natin sa pagbabasa ng Biblia,
nagmamanifest sa ating buhay. Amen? So, yun po yung, yung iba kasi, kaya wala tayong makita na pagbabago, tumitigil lang doon hanggang sa pagtanggap. Hindi po ba? Hanggang sa pagtanggap lang. Nagbabasa naman sila ng Bible, nakiki-fellowship naman, kaya lang, hindi mo makita sa kanila na nagbago. Hindi po ba? May mga ganun talaga. They are claiming they are Christians, pero hindi mo talaga makakitaan sa kanila na nagbago. Kasi, hindi talaga totally nag-repent. Amen po? So, sabi niya dito, yung mga keys pa para makilala natin ang ating Panginoon, sabi niya dito, we have to be committed in prayer. We have to committed in fellowship with other believers. Tapos magkaroon po tayo ng, magkaroon po tayo ng sincere worship. At dapat, kung ano po yung natututunan nga natin sa ating mga binabasa sa kanyang mga salita, dapat nilalakaran natin. Nakikita simula ulo hanggang paa. Hindi po ba? Nagmamanifest po kasi sa atin yan. Ang sabi niya dun sa Philippians 4:8, magmula sa ating kaisipan, sabi niya dun, ano po dapat nating isipin? Hindi po ba? Lahat ng maganda, lahat ng mabuti, lahat ng pure, kaaya-aya, lahat yun. Yung dapat ang nasa isip natin. Di ba? Lahat ng kaibig-ibig para may sa buhay natin kung anong sinasabi niya doon sa fruit of the Holy Spirit, yung Galatians 5:22. Amen po. Meron ka ng joy, meron kang love, meron kang peace, di po ba? May kindness, goodness, faithfulness, self-discipline, di po ba? Yun yung makikita natin. Pero, dapat tayo ay may maayos na relasyon sa ating Panginoon. Yung pinakakipo natin, yung relationship natin sa Kanya para makilala talaga natin siya. Amen po? So, that's the introduction pa lang po. Dadako po tayo sa topic natin ngayong araw. It's all about secured with love. Pag kilala mo ang Diyos, secured ka sa Kanyang pagmamahal. Amen. So, praise God. Knowing God, secured with love, ang ano po natin is magmumula sa Romans 8:31 to 39. Ang haba, maliliit yata. Babasahin ko po sa English, titingnan niyo po sa Tagalog po siya. Sabi niya dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. Tapos sabi sa 37 to 39, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Napakasarap pong namnamin nung na yun, no? Talagang inumpisahan niya sa mga tanong, pero tinapos niya sa napakagandang exclamation point na walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? Kasi ang buhay natin, katulad ng, sa ating paglalakbay, sa buhay natin sa ating paglalakbay, katulad ng isang mountain climber. Ang mountain climber, may guide yan, tapos may tali.
Di ba? Pagka may trail, may guide ka, tapos may rope ka. Yung, ang guide natin na yon, si Jesus Christ yun. Amen po. Tapos yung rope naman na yon, yun yung love niya sa atin. Hindi siya napapatid. Hindi po siya nalalagot. Every time na nadudulas tayo, nandun pa rin siya, nakakapit siya. Kasi si Jesus, yung guide natin. Amen? Sabi niya dito, no truth will transform your life than God's gracious love for you in Christ. Sabi niya, to the extent that you understand it, feel it, and live it daily with a deep sense of its reality, you will live in victory over temptation and sin and be able to joyfully to persevere throughout trials. So, napakasarap po, no? Si Apostle Paul, sinulat niya ito, mababasa kasi natin sa Book of Romans, simula sa chapter 1 hanggang chapter 8, kasi ang chapter 9 biglang mag-iiba ng tema. Kumbaga, pag binasa mo ang chapter 1 ng Romans hanggang chapter 8, tinapos niya dito sa chapter 8. Di po ba? Pero iba na yung tema ng chapter 9. Kumbaga, patungkol na to sa mga Israelites. So dito, sa chapter 8, kumbaga pinaka-finale niya doon, simula sa chapter 1. Kasi tinutumbok niya doon, lahat tayo is makasalanan, wala tayong kakayanan iligtas ang ating sarili. Lahat tayo is fall short. Nandun po, ginastify niya tayo, tinawag niya tayo, ginastify niya tayo, sinangtified niya tayo, and then glorify niya tayo. So, kaya tinapos niya doon sa itong part na to, 31 to 39 ng Romans 8, 31 to 39, kinukwento niya to na yung pinagdaanan niya. Hindi ito sinasabi niya para ma-comfort tayo na, ang sarap parang sarap. Masarap talagang namnamin. Pero it's all about, pinapatungkulan niya to sa lahat ng mga may pinagdaraanan, yung mga hardship sa buhay. Yun po yung niya, pinaghuhugutan niya. Kumbaga, lahat na tayo na may pinagdaraanan, lahat ng persecutions, lahat ng hardship, lahat ng trials, yan po yung comforting words niya. Amen? Kasi sabi niya dito, sa lahat ng mga misyonaryo, ito ang dinanas niya. Pag binasa po natin ang 2 Corinthians 11:23 to 29, sabi niya sa verse 23, are they servants of Christ? Kumbaga parang nag-aano siya dito, nagrarant siya. Sabi niya, I am more. I have worked much harder, been in prison for more frequently, been flogged more severely, sabi niya, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. So, talagang matindi pinagdaanan niya. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. Sabi niya doon, I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak? Sabi niya dito, and I do not feel weak. Who is led into sin, and I do not inwardly burn. So, sinasabi ni Jesus, ni Paul, kumbaga yung pinagdadaanan natin ngayon, wala yan sa pinagdaanan ko. Wala yan sa mga tinapos ko. Wala yan lahat sa mga naranasan ko. Yun po ang sinasabi niya. Di po ba? Kaya nga ito yung sunod-sunod na tanong niya. Rhetorical questions. So verse 31, what then shall we say to these things? Di ba? Yan ang kanyang, yan ang kanyang sinasabi. And then pangalawa, if God is for us, who is against us? Anong sabi niya? If God is for us, who is against us? Di po ba? Wala. Yung protection niya nandun. Hindi niya sinasabi, itong rhetorical questions kasi na to, hindi siya actually nagtatanong sa atin. Ang sinapabatid niya sa atin, ini-emphasize niya, paulit-ulit,
maintindihan natin kung ano yung point niya. Bakit niya sinulat to? Actually, hindi yun, ang rhetorical questions is hindi siya nanghihingi ng sagot. Ang gusto niyang ipabatid sa atin is, paulit-ulit yung sagot, paulit-ulit yung tanong, pero ayaw niya talagang malaman yung sagot mo. Gusto lang niyang ipaintindi yung sinasabi niya. Amen po? Tapos sabi niya doon sa pangatlo, He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Ito naman yung provision. Binabanggit niya yung provision dito. Di po ba? Tapos, who will bring a charge against God's elect? O di po ba? Sino ang magsasakdal sa'yo? Meron ba? Pagkakampi mo ang Diyos? Di po ba? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Si Jesus po is talagang tinapos na niya yung sa cross. Ngayon, nasa kanan siya ng Ama, hindi na nagko-condemn, kino-commend niya tayo. Yung condemn, naging commending. Kasi nag-i-intercede siya para sa atin. Nandun yung prayer niya para sa atin. And then, who will separate us from the love of Christ? Di po ba? Who will separate? Meron po ba? Kasi ang kasunod niyan, yung tanong niya dun sa 7, will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or may nakuha ba kayong sagot sa mga tanong niya? May nakuha po ba tayong sagot doon? Di ba? Parang sinasabi niya, namnamin niyo tong mga salita na to kasi dapat maunawaan yung mabuti. Yun po yung gusto niyang sabihin sa atin. Sabi niya, God's great love for us in Christ, Jesus our Lord, enable us to be more than conquerors. To be more than conquerors. Di po ba? Through every trial for His sake. For His sake. Malalagpasan natin ang lahat ng yan kasi kakampi natin siya kung ano man yung pinagdadaanan. Pero for His sake. Dapat ang ginagawa natin is para sa kaluguran niya. Amen? Parang ang tahimik naman. May amen pala doon. So, let's go on sa 4 na points lang po to. Mabilis lang naman. So, sabi niya dito, secured with love. Unang point natin, God's great love for us is not diminished or terminated by our failures, shortcomings, or sins. Because it goes back to God's choice of us before the foundation of the world. Amen po? Ano sabi niya sa Ephesians 1:4-5? For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, sabi niya, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Tapos sa Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So, parehong si Apostle Paul po ang nagsulat niyan. So, mga kapatid, alam ko lahat tayo dito nagkakamali. Lahat tayo dito may mga pagkakamali at mga shortcomings. Lahat tayo dito is makasalanan at nagkakasala pa. Amen po? Wala pong perfecto sa atin. Amen? So, sabi niya dito, kailan ba tayo minahal ng Diyos? Kailan niya dinemonstrate yung pag-ibig niya sa atin? Anong sabi niya sa Romans 5:8? When we were, nung makasalanan tayo, hindi niya hinintay na maging maayos tayo, maging perfecto tayo, kundi nung makasalanan pa tayo, namatay na si Jesus para sa atin. Tinanggap na niya tayo. Yun yung dakilang pag-ibig niya sa atin. Amen po? His love is not conditioned kung ano yung worthiness natin, kung ano yung performance natin. Yung pag-ibig ng Diyos is hindi natitinag yan ng kung ano yung katayuan natin sa buhay, kung ano yung nagagawa natin, ano yung kakayanan natin dito sa mundo. Kundi ang pag-ibig niya is nag-uugat talaga kung sino siya. Because God is love. Sabi niya dun sa 1 John 4:8. Tama po? No. God is love. Hindi yun. Ang pinag-uusapan po natin dito is, it's not about mahal natin ang Diyos. Ang pinag-uusapan natin ngayon is
how God loved us, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, pero, binabasa ko nga sa John 14, sa John 14:21, parang contradicting siya. Sabi niya dito, John 14:1, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Sabi niya doon. Then, how does that harmonize with God's unconditional love for us while we were yet sinners? So parang, paano ba yon? Paano ba nangyari yon? Kumbaga, si Paul sa si John, nagko-contradict ba sila? Siyempre hindi. Itong sinasabi ni Paul na while we were yet sinners, minahal na tayo ng Diyos, talagang mahal tayo ng Diyos. Yun kasi yung pinag-uugatan ng kanyang pagiging Diyos. Yung because God is love. Pero yung John 14:21, this love is reciprocal. Lahat ng tumanggap sa kanya dapat minamahal ang Diyos kasi pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya susundin. Amen po? The obedience sa kanyang commandments, iyon yung kapahayagan na mahal natin ang Diyos. Dapat reciprocal yon. Amen po? So hindi siya contradicting. Never siyang nagko-contradict. Amen po? Sabi niya, our obedience to Christ reflects our love for Him. Sabi niya ganon. And we only experience the love of the Father and the Son as we obey Him. Tama po, no? Mararanasan lang natin ang kanyang dakilang pag-ibig pag sumusunod tayo sa Kanya. Amen po? Talagang tahimik ang lahat. Amen. Ang lalim kasi. Kaya nga, ito yung safety net of security natin. Sabi niya doon, kahit gumagawa ka pa ng kasalanan ngayon, kasi alam ng Diyos na kahit nung naligtas ka na, magkakasala ka pa rin. Amen po ba? Kaya nga, nung creation pa lang, nung creation pa lang, mahal ka na ng Diyos. Kasi yung sequence kung paano niya kinreate ang daigdig hanggang sa paglikha niya sa tao, panghuli tayo. Bakit? Panghuli tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Paano kung inuna ka niya? Wala kang tubig, wala kang ilaw. Di ba? Wala kang hangin. How can you survive? It's basic needs natin yun. Kaya nga panghuli tayo. Doon pa lang nagmamanifest na kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. What more, sabi niya doon, kahit nung naligtas ka na, alam niya magkakasala ka pa rin, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot by faith. Sabi niya, by faith, not by feelings. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos kasi tatanggapin niya tayo. Huwag tayong matakot kahit nagkakasala tayo. Amen po? Diba? Talagang, kumbaga, pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang pantayan. Pero kaya nating suklian through obedience sa Kanya. Amen. So, praise God. So, second point, bilis lang, di ba? Sabi niya sa pangalawang point natin, God's great love for us is not threatened or undermined by all sorts of adversity, including martyrdom. Kanina, nung binasa natin yung experience ni Paul, umabot siya sa sukdulan talaga na kunti na lang, mamamatay na siya. Di po ba? Nabasa natin lahat na yata ng kahirapan sa buhay, naranasan niya eh. Magutom, ma-shipwreck, lahat na nandun na eh. Kinan niya na kumbaga sa term natin dito sa lupa, lahat ng kamalasan, naranasan niya. Di po ba? Talagang, pero sabi niya dito, God's great love for us is not threatened or undermined by all sorts of adversity. Lahat ng pagsubok na yan, hindi kaya niyang, kumbaga, sukluban yung pag-ibig ng Diyos. Mas malaki yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga pinagdaraanan natin. Even martyrdom, even death, yung sinasabi niya. Kasi napagtagumpayan niya kahit kamatayan. Amen po? Praise God. So, sabi niya dun sa verse 35, ano sabi niya dun? Dito, mas malinaw. Who shall separate us from the love of Christ?
shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword. Tapos sinagot niya yan, nakalista na yan. Hindi kayo nagtataka, yung tanong niya is who? Di ba? Dapat ang tanong what? Pero ang nakalagay kasi dyan, who? Kasi hindi naman yan nasasagot ng ano. Nasasagot yan kung sino ang makakapag ano sa'yo dyan. Di po ba? Kundi si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Kaya ang tanong niya, who shall? Kumbaga, who shall? Sino bang makapaghiwal? Kasi natandaan yung experience ni Job. Si Satan kasi yung nagpahirap sa kanya. Yung tribulation na nararanasan natin, yung distress, yung persecution, lahat ng kahirapan, yung adversity natin, it's about who? Sino yung nagpapahirap sa atin? Di po ba? Hindi ano ang nagpapahirap sa atin, kundi mayroong nagpapahirap sa atin at mayroong ding nakakapagligtas sa atin at mayroong nakakapagbigay sa atin ng kaginhawaan ng comfort. Di po ba? That is Jesus Christ. So, tingnan natin, ano ba yung tribulation? Ano sabi niya dito? Tribulation is about, it's a general word for difficult trials. Di po ba? Yun yung tribulation, which is nabanggit na yan ni Jesus Christ doon sa John 16:33. Favorite ni Kuya Joseph yan. Di po ba? Sabi niya, anong comforting word niya doon? Napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya huwag kayong mangamba. Lahat ng tribulation, lahat ng kahirapan is kasama talaga yan sa buhay. Di po ba? Tapos sabi niya sa distress, ano naman ang distress? It is an inward feelings that we battle with when we go through tribulation. Ito naman yung, kumbaga, nararanasan natin pagka nakaranas tayo ng mga kahirapan, kumbaga, double murder. Di po ba? Naghihirap ka na, tapos yung kalooban mo naghihirap pa rin. Physical, tapos emotional. Andun na yung distress. And then, persecution is about suffering because of your faith. Sino dito ang nakaranas na ng persecution? Meron kasing persecution talaga na yung mahal mo pa sa buhay, mismo, yung magpe-persecute sa'yo. It's not about physical, it's about verbal. Mas masakit kasi minsan na verbal kang pini-persecute kasi nare-retain yun sa isip mo, nare-retain sa puso natin. Di po ba? Talaga ang persecution, it's about for the sake of God, for the sake of your faith, nandun yung persecution, which is hindi na yun bago para sa atin bilang mga mananampalataya. Pag nauunawaan natin, ano talaga tayo, kung sino talaga tayo, kung ano yung stand natin sa paanan ng Diyos. Mararanasan talaga natin yan. And then, sunod pa is famine and nakedness. Ito is both point of extreme poverty and deprivation. Pagka famine, nagutom ka, sobrang kagutuman. Tapos yung nakedness, yung wala ka talagang shelter, wala ka talagang matuluyan. Praise God, kasi sa bawat sa atin dito, alam ko, hindi naman nagugutom. Kitang-kita naman sa inyong mga physical na katawan. Amen po. Diba? Wala naman siguro ditong walang maidamit. Kasi able naman po tayo kasi lahat tayo mayroong trabaho. Amen po. And then, peril means danger. So, yan yung ano ni Apostle Paul kanina sa 2 Corinthians 11:26. 8 times doon na nabanggit kung ano yung danger. Lahat ng lahat ng danger sa buhay niya na mention yun sa lupa, sa mga non-believers, sa mga believers. Lahat yun meron eh. Tinanggap niya lahat yun yung mga dangers na yun. And then sword. Ito yung hindi pa niya, nung sinusulat niya yan, ito yung hindi pa niya naranasan kasi pero eventually naranasan niya yung sword na yan kasi namatay siya by beheading. Tama po ba? Diba? Refers to execution or death. Yun yung sword. Minsan, pagka naisip natin na talagang sukdulan na yung adversity natin, yung mga kahirapan natin sa buhay, parang naisip natin, may Diyos ba talaga? Tama ba, Kuya Raymond? Natatanong ba natin sa ating isip yon? Naglalaro ba sa isip natin yon? Parang hindi naman totoong may Diyos eh. Ba't ko nararanasan to? Di ba, Kuya Matt? Talagang, it's really hard na
hanapin ng Diyos pagka nakakaranas tayo ng sobrang mga karanasan sa buhay, sa sobrang trials natin. Kasi bubulungan tayo ng kaaway natin eh. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi niya doon, God's great love for us is not threatened or undermined. Hindi yun nababawasan. Hindi natin dapat baliwalain na mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa anumang dinaranas o nararanasan natin. Amen? Kasi ang sagot niya doon sa verse 38 to 39, parang palabo ng palabo. Sabi niya, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So, ito yung napaka-comforting word na pag nakita natin, for I am sure, siguradong sigurado siya sa pag-ibig ng Diyos. Tapos, pag nabasa yung nor, di ba, negative. Pero, pag tiningnan nating mabuti, wala na talagang makakapantay pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Basahin natin yung nasa baba. Sabi niya, yung tinatanong ko kanina, but all of the terrible things that Paul has listed certainly don't feel like God's love when they happen to us. So, di ba may ganong pagkakataon talaga eh. Hindi natin maramdaman na mahal ba talaga ako ng Diyos? Di ba? Sabi niya, so how can we really know that these terrible trials cannot separate us from His love? To make it personal, sabi niya, how can I know that He loves me when I go through horrible sufferings or perhaps even face martyrdom? So, natanong ba natin sa isip natin yan? O walang nakakaranas ng matinding pagsubok sa atin? Hayahay ba ang buhay natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano? Parang nakatitig si Kuya Joseph sa akin. Parang napakasarap ng buhay ni Kuya Joseph. Pag sinabi natin pong mga kapatid na neither death nor life, ito yung extreme existence. Di ba? Extreme existence to. Ito yung kahit yung buhay natin, kasi minsan mas madali pang mamatay kaysa mabuhay. Tama po ba? Kasi mas marami kang mararanasan talaga pagka buhay ka eh. Alam mo yung nararanasan, pero pag patay ka na, it's easy. Pag namatay ka na, wala ka ng pakiramdam. Tama po ba? Neither death nor life, sabi niya ganon. Extreme existence natin yon. And then pangalawa, yung nor angels, nor rulers. Ito naman yung extreme na spiritual forces. Ito naman yon. Kahit pa mga angels or kung ano man yung mga puwersa sa himpapawid na mga spiritual pero wala yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yun sasapat. Mas malaki pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tapos, sabi niya doon, nor things present, nor things to come. Ito naman, it's about time. Kung ano yung pinagdadaanan natin, o pagdadaan natin, o pinagdaanan natin, covered na yon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di po ba? And then, nor powers, sabi niya doon, wala talaga. Extreme enemies na to. Kumbaga, yung mga kailaliman, kaibabawan, ng mga puwersa, mga powers, hindi yon matitreaten, yung ma-undermine yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? And then, nor height nor depth, yung space, kumbaga, kahit nasa Pilipinas ka, or everywhere, kahit nasaan ka, kumbaga itong binabanggit ni Paul dito, lahat ng extreme na, sabi kasi sa dulo, nor anything else in all creation, kahit sino sa atin, kung sino pang powerful dyan, hindi kayang tumbasan ng pag-ibig ng greatest love ng Diyos para sa atin. Tandaan po natin yan. Amen po? Kasi ang Diyos natin is dakila at mapagmahal. Amen? Kaya tayo pupunta doon. Doon sa tanong ngayon, pupunta tayo sa point 3. Anong sabi niya? God's great love for us is supremely demonstrated in Christ Jesus our Lord, who gave Himself for us on the cross.
So, gumaganda yung top. 4 lang po yung point natin ngayong hapon. So, nasa 3rd point na po tayo. Sabi niya doon sa verse 37, ano bang sabi niya doon? We overwhelmingly conquer through Him who loved us. Sabi niya doon. Kumbaga, ito kasi, kailan ba nangyari yung cross? 2,000 years ago. Pero paulit-ulit nating binabasa, paulit-ulit nating ninanamnam kung ano yung tinapos ni Jesus Christ sa atin. Ito yung galit na galit si Satan kapag paulit-ulit nating ninanamnam yan, paulit-ulit nating sinasabuhay yan. Kasi it's past tense na, kumbaga, tapos na siya. Hindi na tayo dapat natitinag kung ano yung mga sinasabi ng ating kalaban. Hindi naman natin kalaban physically yung mga kaibigan natin, yung mga kaaway, mga kasama natin sa bahay, kundi yung spirit. Tama po? Spiritually ang battle natin bilang mga Christian, hindi physically na nandito. Wala yan. Lahat yan lilipas. Lahat yan mawawala. Ang laban talaga natin habang nabubuhay is about in spirit. Tama po? Anong sabi niya doon sa dulo? The cross shows the love of the Son of God who willingly laid down His life for us. Sabi niya sa John 10:18 sa 15:13. So, nakanino po? Nakanino? Na kay Jesucristo, which is through the cross. Doon po natin makikita talaga kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po yung John 3:16? Di po ba? Memory verse natin yun. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya ay magkaroon, hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po, no? Amen. Amen. Praise God. Sabi niya doon, thus God's great love for us is not diminished or terminated by our failures, shortcomings, or sins, since it is rooted in God's choice of us before the foundation of the world. His love is not threatened or undermined by the worst adversaries or trials imaginable. Sabi niya, the greatest proof of His love was at the cross. Iyon yung pinaka-pruweba natin. Kaya nga, galit na galit ang kaaway natin spiritually dahil yan. Kasi it's already done. It is finished. Pero tayo, yan yung pinangahawakan natin. Kasi yung death and resurrection ni Jesus Christ, it is the power of God na makakatulad, makakasama natin siya hanggat nananampalataya tayo kay Jesucristo. Amen po. So, praise God. Mag-aalas 5 na. Tapos, sabi niya dito, wala. Sabi niya dito, you will not experience God's great love until you come as a guilty sinner to the cross and trust in God's provision for your sin in the death of His Son. Or to put it another way, you will not know God's great love unless Jesus Christ is your Lord. Amen po? Tama po ba? Hanggat hindi ka lumalapit sa Kanya at hanggat hindi mo tinatanggap si Jesucristo na yung Panginoon, hindi mo mararanasan ang Kanyang dakilang pag-ibig. Kasi pagka hindi mo tinanggap si Jesucristo, isipin natin mabuti, ano kaya tayo ngayon? Nasaan kaya tayo ngayon? Ano kayang tinatakbuhan natin ngayon? Diba, Kuya Raymond? Amen. Praise God. Trip na trip ko si Kuya Raymond, nasa sentro kasi. And then, last point. God's great love for us will be consummated in heaven, but we should, sabi niya doon, experience it now as the foundation for victory as we face trials for His sake. So, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, it's perfected in heaven. Tama po, no? Perfected, completed in heaven.
Kaya walang makakapantay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng pagsubok natin, hindi lang tayo magpipersevere dito, kundi i-overcome natin dahil sa kanyang pag-ibig. Yun po yung pangahawakan natin. Ang sabi niya doon sa verse 37, no, sabi niya doon. Hindi ko mabasa doon, ba't? No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Kasi, nung wala pa tayo kay Kristo, naisip natin, way natin kung paano natin isosolve yung mga problema natin. Yung way lang natin, kumbaga, may pera ako, may mga kaibigan ako, pero hindi yun . Iba talaga pagkasama mo ang Panginoon. Kasi kahit anong pinakamahirap na pagsubok, pagka dinaan mo sa pagdarasal at dinaan mo sa yung maayos na relationship mo sa Kanya, maiintindihan mo, mararanasan mo na wala yan. Kumbaga sa tinapos ni Kristo sa cross, wala yan. Wala sa kalingkingan nun. Amen po. Kumbaga, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kayang-kaya lahat. Even, sabi nga kanina, even martyred, even death. Kasi nga, pati death, napagtagumpayan niya. Sabi niya, so the way to conquer overwhelmingly is to stay focused on God's great love as seen in the cross of Christ, who has suffered and died so that you can live with Him in heaven forever. Kumbaga, dito, dapat, kumbaga, of course, kaya tayo nabuhay, di po ba? Kaya tayo nabuhay, kasi bigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Pero yung pag-ibig niya, mula langit, bumaba dito through Jesus Christ. So, kung nakakaranas man tayo ng mga trials dito sa lupa, dapat nararanasan natin ang dakilang pag-ibig din niya dito sa lupa. Kasi yun din ang babaunin natin pagdating natin sa heaven. Tama po, no? Amen. Kasi, the more na nagbabasa ka ng salita niya, doon niya i-reveal kung sino siya. Anong sabi niya doon sa 2 Timothy 3:16-17 po ba? Tama po ba? Lahat ng salita niya is God-breathed. Di ba? Kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, parang tayo din, kasi hiningahan din tayo ng Diyos. Ibig sabihin, may buhay ang kanyang mga salita. Tama po, no? Kasi sabi ni Kuya Matt kanina, ni Pastor Matt, sa Hebrews 4:12, it is a kasing talas ng double-edged sword. Tumatagos yun sa kaibuturan, sa kasukasuan, lahat na kayang-kaya niyang pasukin. So, yun yung Diyos na pinananampalatayanan natin. Amen po. Secured with love. In conclusion, sabi niya, balik tayo dun sa pinakaunang tanong. What then shall we say to these things? Di ba? May masasabi pa ba tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Mayroon pa bang, sabi niya doon, why do I ever grumble and show discontent and resentment at the circumstances in which God has placed me? Nagre-reklamo pa ba tayo? Why am I ever distrustful, fearful, or depressed? Nakalimutan ba natin kaagad na mahal tayo ng Diyos? Why do I ever allow myself to grow cool, formal, and half-hearted in the service of God who loves me so? Sabi niya, remember, God's love for us is unconditional and sacrificial and is fully expressed in the death of His Son on our behalf. Praise God. So, glory to God. Sa practicals natin, sa applications, yan po. To grow in God's love, I would encourage you to do 3 things, mga kapatid. Una, meditate often on the cross. Kung ano po yung tinapos ng ating Panginoon sa cross. And then pangalawa, basahin natin ang kanyang mga salita. And then pangatlo, read Christian biographies, especially missionary biographies. Kasi doon natin makikita kung ano yung mga dinanas nila. Kasi tayo din, daranas din tayo ng gano'n. Para alam na natin, mapaghandaan natin kung ano talaga yung laban natin dito sa mundo. It's not about physical battle na
Ganyan. Kundi it is about spiritual battle talaga. Kahit nasaan tayo, there is a battle. Amen po. Praise God. Hallelujah. So, sige po. Dadako po tayo sa ating communion. Sige po, tawagin po natin ang lahat para sa ating communion. Ang discussion question po natin, ano ang mga napagdaanan mong hirap bago mo nakilala ang Diyos? Praise God. Anong kaibahan ng may Diyos at wala kapag nakakaranas ka ng paghihirap?